Isang senior high na estudyante na nakapag-lead ng almost 900 na kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo in a span of 1 year. Ganyan po karami yung nabahagi na niya ng salita ng Diyos at naakay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang istorya ay nagsisimba na talaga siya sa kanilang gawain. Pero sa kabila ng siya ay nakakapagsimba na, hindi pa rin ganun kalalim yung kanyang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At meron pa siyang sinasabi na sa likod na lamang sila uupo dahil doon yung backslider section. Pero kinalaunan naka-attend siya sa isang conference at doon nangusap sa kanya ang Panginoong Jesucristo. At diyan nagsimula na paggampan niya sa ating Panginoong Jesucristo sa pagsunod na pagbahagi ng gospel sa mga tao na wala pa sa ating Panginoon. At ganyan nga po ang nangyari mga kapatid. Sa loob ng isang taon, ganyang karami yung kanyang nasyaran ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo at hindi lang basta nasyaran, sila ay nagprofess ng pananampalataya sa ating Panginoon. Just imagine ganyang karaming number sa loob ng isang taon. Nag-a-average siya ng almost 3 person per day ang kanyang nawiwitnessan sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, nakakagalak na sa kabila ng kanyang edad, siya ay senior high pa lamang, ay natututo ng maglingkod sa Panginoon habang bata pa lamang. Kaya alam niyo po, walang pinipiling edad ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po hadlang kung bata ka man, matanda ka man, o kung anong edad ka man nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mahalaga, yung ikaw ay merong obedience sa Panginoon sa pagsunod sa kanyang mga palatuntunan at mga commandments. At isa po ang Great Commission sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mag-soul winning, mag-akay ng kaluluwa sa mga taong wala pa sa ating Panginoong Jesucristo. At ganyan nga po ang dapat nating tinutularan mga kapatid, na tayo niligtas ng Panginoon, hindi naman nangangahulugan wala na tayong gagawin, kundi tayo mismo ay mag-akay din naman ng mga taong wala pa sa Panginoon dahil ang mga taong wala kay Kristo, walang kapayapaan, walang linaw ang buhay, magulo ang pag-iisip, wala pong tunay na katotohanan dahil ang katotohanan ay na kay Jesus Christ lamang. Kaya alam niyo po, maraming mga pamilya ang nasisira, nawawasak dahil wala ang kanilang pamilya sa tamang pundasyon. Ang tamang pundasyon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam niyo po, habang bata pa yung mga anak nyo, hindi po hadlang na turuan nyo po sila na magbahagi din naman ng salita ng Diyos. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. Alam nyo po, dapat ganito yung pag-uugali natin bilang mga Kristiyano at mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kung totoong nauunawaan mo ang salvation mo, ay dapat binabahagi mo din naman yan sa ibang mga tao. At sa kahit na anong kaparaanan, ay gawin po natin ang atas ng Panginoon. Dahil kung tayo hindi rin nabahagi na ng salita ng Diyos, kamusta kaya tayo? Ano kaya ang ating mga buhay kung tayo ay hindi nakakilala sa Panginoon, kung hindi tayo kinatagpo ng Diyos at may mga ginamit siyang mga ngaral upang tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya ganun din naman, kung gusto mo may isang kaluluwa, 2 hanggang almost 900 na tao, katulad ng ginawa ng batang ito, ay dapat magbahagi ka na ng salita ng Diyos. Ngayon pa lang, kapatid, alam ko meron sa inyo marami ng ministry sa gawain ng Panginoon, pero hindi nangangahulugan na marami ka ng ministry, hindi ka na mag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Lahat po tayo, kahit na may mga ministry na kayo sa loob ng gawain nyo, hindi nangangahulugan, hindi ka na magso-soul winning. Hindi porket giver ka, ay hindi ka na maaatasan ng Panginoon na mag-soul winning. Hindi porket nagka-choir ka, kumakanta ka, umaawit ka, nagmimidya ka, o kung anumang meron kang ministry sa loob ng gawain ng Panginoon, hindi po yan reason para hindi natin gampanan ang Great Commission. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.